Magandang araw sa inyo. Si Kuya Nats pong muli. Ang paksa natin ngayon ay huling bahagi ng ating video tungkol sa proper equipment rating. Bali, pangatlo na ito. So, meron tayong viewer kasi na nag-request siya. Gumawa daw ako ng short circuit calculation. Si Bong Kahukom. Alam mo, Bong, pinasok na natin ang teritoryo ng electrical engineer pag gumawa tayo ng short circuit calculation. Gayong pa man, gagawa tayo ng simple. Pero, meron din tayong viewer nag-comment, napakahirap daw unawain itong topic na ito ng equipment rating. At pang ano lang daw, senior electrician. Hindi ho. Dahil dun sa part 1 ng video ko, kung mapapansin ninyo, requirement talaga yan ng Philippine Electrical Codebook bago tayo magkalikot ng kuryente. Dapat may nalalaman na kayo tungkol sa proper equipment rating. Katunayan, nasa chapter 1. Tapos article 1.10, section 1 kagad doon, 9 and 10 sa Philippine Electrical Codebook. O sa umpisa pa lang, gusto niya, alam na natin ang proper equipment rating. Meron daw tayong nalalaman sa interrupting rating ng circuit breaker at saka short circuit current rating ng equipment, ng mga equipment. Ito ay mga installation natin, service equipment, kaya yung mga ating mga control equipment, motor control, yan. Kasi may kaugnayan ng mga ito sa available fault current dun sa bawat punto ng linya natin. Yan Diyan sa bawat may X na yan, short circuit event on point on a line. Kasi ang iniiwasan natin sabugan tayo ng mga equipment. Yan, napakahalaga niyan. Iniiwasan natin na sabugan tayo at madisgrasya tayo sa equipment. Yan ang purpose ng proper equipment rating. Ang ating overcurrent device dapat covered niya yung full range ng overcurrent mula sa minor na overload hanggang sa pinakamataas na available fault current sa abnormal condition sa ating mga installation at linya ng kuryente nang hindi nasisira ang ating circuits. 3, 2, 1, 0. So that's what happens when you exceed the short circuit current rating of a piece of equipment. So basically, just to give you the layout of what's going on here, where that little star is right down there at the bottom, that's where the fault is. The fault is not occurring inside the equipment. It's actually occurring outside of the equipment downstream. And what this piece of equipment is basically not able to withstand the magnetic forces of the fault current passing through it. Ang circuit breaker, meron niyang circuit breaker rating na in amperes. Yan, pamilyar sa inyo yan. Pero, meron din siyang KAIC, available interrupting capacity. So, circuit breaker. Merong circuit breaker rating at saka may KAIC rating. Ang installation, yung service equipment, yung buong assembly, control equipment, assembly, motor control, assembly, may bus bar, minsan may merong current transformer o merong mga surge protector, basta yung magkakahalo na. Meron ang installation, meron niyang short circuit current rating. So tandaan niyo ang KAIC at ang circuit breaker ampere rating, meron ang circuit breaker. Katulad dito, alam naman natin na ang 30 amperes hindi natin pwedeng sobrahan kung 30 amperes ito. Para yan sa overload. Pero ang KAIC, sagot yan para sa
sakaling nagkaroon tayo ng short circuit, tapos yung available current doon, yung pinakamataas, kayang-kaya niya. Tandaan ninyo 1,000 amperes yung dadaan sa ating linya. So, sagot ito sa problema natin sa fault current. Yun namang SCCR, rating niya ng buong equipment. So, hindi maaaring mas mababa ang rating ng ating equipment kesa sa pwedeng pumasok na available fault current. Dahil sasabog na. Okay? So, isa pa. Bakit mahalaga sa atin na alam natin ang proper equipment rating? Dahil meron tayong mga kabaro na electrician, nagbablog sila tungkol sa sa live tapping. Nako, napakasama nito. Paano kung may DI wire na ngahas? Dahil nakita, kayang-kaya, ang dali pala. Dahil sa inyo, madali Pero, pag nagkamali yung DI wire at nagkataon na pagdikit niya yung dalawang conductor, short circuit yun. Yun naman live tapping na tinuturo nyo sa service equipment Naku, napakalakas ng kuryenteng papasok dyan, 1,000. Maaring mag-maximum yan ng hanggang 5,000. Imagine niyo na lang, nakaharap sa mukha ng DI wire. So, ayan. Mahalaga sa ating mga electrician na aware tayo na napakalakas ng kuryente, ang available fault current. So, katulad nito, ang available dito, 40,000 kiloamperes. Paano tayo nakarating dyan? Bong, umpisa na natin. Gagawa tayo ng short circuit calculation. Narito ang mga hakbang para makuha natin ng available fault current sa secondary ng transformer, itong 40,000 kiloamperes. Number 1, calculate natin yung rated current sa secondary. Tapos number 2, makukuha na natin yung available short circuit fault current. Ito ang katumbas niya. Yung rated current, di-divide lang natin sa percent impedance ng ating transformer. Ito naman yung data ng ating transformer. Meron tayong 300 kilovolt ampere na transformer, 3-phase, 12,720 volts ang primary at saka 220 volts ang secondary. Percent impedance, 2%. Mamaya puntahan natin kung ano itong percent impedance. Pero yan, mga data na yan, makukuha ninyo sa nameplate ng transformer. So, gawin na natin yung calculation. Rated current, yung KVA, divided by yung voltage sa secondary, dahil rated current ng secondary yung kinukuha natin, multiply natin itong voltage na to by square root of 3 dahil 3 phase. So, 300 times 1,000 by 220 volts times 1.73, 788.2 amperes ang ating rated current sa secondary. So, computein na natin yung ating current sa short circuit current o yung available fault current yan sa secondary. Sabi nga natin, rated current divided by percent impedance. So, madali na lang. Ito yung ating rated current, divide natin by percent impedance. Itong 2%, pag ginawa natin decimal yan, ito 0.02 labas niyan. So, pagka yan ang ginawa nating divisor nito ng 788.2, 39,410 amperes ang ating makukuhang available fault current o short circuit current. Medyo ni-round up ko na lang na 40 kilo amperes ang ating short circuit current o available current sa secondary. Yan ay 3-phase. Inuna ko muna yung 3-phase dahil siyempre, kung tayo electrician, itong data, itong paggagawa ng proper equipment rating, malakas ang gamit nito sa industrial tsaka sa commercial. Dahil ang tataas ng mga transformer rating na ginagamit natin doon. Tsaka isa pa, kung electrician tayo, nangangarap tayo na makapag-employ tayo sa mga industrial dahil mas stable ang sweldo ron. Sideline na lang yung ating pag-residential electrician. Isa pa, kung gusto nating mag-abroad, mas professional na nalalaman natin yung proper equipment
rating. Marunong alam natin yung kung ano yung short circuit current rating at saka yung kait ng ating circuit breaker. Punta naman tayo sa single phase. Nasabi ko na pagdating sa residential, nililimitahan ng utility company ang paglalagay ng transformer na merong available fault current na sosobra sa 10 kiloamperes. So, para hindi masyadong, kahit walang alam yung magkakalikot, hindi masasabugan. Subukan nating i-calculate ang available fault current ng ating residential transformer. Gumamit tayo ng 25 kVA. So, single phase. 7,200 volts primary, 240 volts secondary, percent impedance 2%. So ang ating rated secondary current 25,000 VA divided by 240 volts, 104.2 amperes ang ating rated current. Ang ating short circuit current dyan, divide lang natin yan by 0.02 yung ating percent impedance. So 5,210 amperes. So kung gagamit tayo ng circuit breaker na mayroong kaik na 10,000 amperes, kayang-kaya. Ngayon, hanggang 40 amperes, malamang okay yung ating circuit breaker na may 10,000 amperes na interrupting rating. Pag 50,000, lalabas, 10,400. Hindi na kaya. So, kaya nga sabi ko, mag-iingat din tayo pag lumaki yung establishment tapos yung panel board medyo parang mas marami ng laman, baka ang transformer 50 kVA na, hindi natin masiguro na kakasya ito. Dahil pag pumunta tayo sa hardware o sa electrical supply store, malamang kung di natin sasabihin mag-specify na mas mataas na kaik, ang bibigay lang sa atin yung normal, yung merong 10,000 amperes na kaik. So, yan. Ganyan lang yan. So, ngayon, isa lang ang inalam natin, yung ating available fault current dito sa secondary ng transformer. Habang bumababa tayo, nadadagdagan yung impedance dahil dun sa ating mga length ng conductor. So, kung dito pa lang may 5,000 na tayo, 5,000, edi pababa ng pababa yung available fault current. Kaya, kung residential ka lang, hindi na masyadong mahalaga na kinocompute pa natin yung downline na available fault current. Dito pa lang, tumitigil na tayo. Pero para dun sa mga estudyante ng electrical engineering, gusto nyo pa rin i-compute ito, yung mga point to point. Ang suggestion ko sa inyo, gamitin nyo na yung internet, yung inyong mga cellphone, no? Pumunta ka lang kayo dito sa Eaton, Bassman, FC2, fault current calculator. Downloadable itong app na to, libre. So, yan. Pag-practicean nyo na, mag-calculate ng point to point. Mula rito hanggang dyan, no? So, makakalculate nyo yan. Kasi, may data naman kayo ng haba ng conductor, yung type ng conductor, tsaka may table kasi na ginagamit niya kung hindi nyo gagamitin itong app na to mantalang ito, parang plug and calculate siya, bibigay na sa inyo yung available fault current. Yun. Puntahan naman natin ngayon yung SCCR. Kasi, ang installation, meron yung short circuit current rating. Dapat, hindi rin siya mas maliit sa available fault current. Ngayon, pag walang rating ang ating mga component ng kuryente, ito ang default SCCR ng bawat bus bar, terminal block, power distribution block, 10 kiloamperes. Fuse solder, 10. Circuit breaker, kung hindi nakamarka, 5. So, receptacle, 10. Switches, 5 kiloamperes. Industrial control equipment, 5. Motor control, 0 to 50 horsepower, 5. 50 to 200 horsepower, 10. Yan ang default SCCR nitong mga components na to. Tandaan nyo yung rule natin sa SCCR ng ating installation, ng ating equipment. Yung component na may lowest, yun ang SCCR ng ating equipment. Okay? So,
Ganun lang, ito ang default. Yun namang mga walang marka na iba pang mga component, 5 kiloamperes ang SCCR nun, ang short circuit current rating. So, pagka meron tayong component na 5, kumbaga, wag nating pabadaraanan nyo ng available fault current na mas mataas doon. Dahil meron na tayong makikitang maliit na pagsabog. Okay? So, mahaba na. I-separate ko na lang yung pag-calculate ng percent impedance para makita nyo rin paano tayo nagkaroon ng percent impedance ng transformer. So, yun lang ano. Ulit-ulitin nyo lang yung 3 video ko tungkol dito sa interrupting rating at saka SCCR ng ating mga equipment. Ang hindi pinaliwanag kasi nung kakaunti lang nagbablog na Pilipino tungkol sa kaik, para saan yung kaik? Di nila pinaliwanag na para dito yan. At saka, paano natin matutukoy detalyado kung bakit yung value, yun ang kailangan nating value dahil na-compute natin yung available fault current. Okay, so, kung may value kayong nakuha uli rito sa video ko na to, thumbs up nyo lang, tsaka share nyo sa iba. Dahil, starter ito na knowledge sa atin na dapat nalalaman natin bilang electrician. Maraming salamat ulit.